Mga bata pa kayo, ilang taon ka na ulit? 15 pa lang. Sa murang edad ni Marie Chris at nakita namin ang hindi magandang katayuan nila sa buhay at meron na din siyang anak. Lahat po ng trabaho, pagkaya ko, pinapasukan. Ganito lang dapat laging karapin. Yan na, baby. Oo, ganyan lang. Kahit ngayon araw mga kalingap ay samahan nyo kami at muli nating kumustahin. Once again mga kalingap, ngayong araw nandito tayo kila Marie Chris, yung bagong nanganak na teenager mga kalingap. At kumustahin natin sila, kumustahin natin yung tahanan nila at medyo malakas po yung ulan ngayon at yung panahon ay talagang pabugso-bugso din po yung hangin. Ayan, kumustahin natin sila. Kasama ko si Rans, si Marcos TV Channel. Ayan ang masisipag natin mga kasama. Ayan, tao po. Pwedeng papasok. Yan o, dito sila, Marie Chris. Kumusta naman siya, Marie Chris, yung paa niya? Oh, kawawa. Kumusta si baby nyo? Ito po, palaging nakakagat ng langgam. Oh, bakit? Malanggam po kasi dito eh. Ay, ganon? Ako, ang dami ng butol-butol sa Ang daming butol-butol sa mo. Ay, Diyos ko po. Ba't ganyan? Tsaka, dapat wag mong kinikis, kuya, kasi may balbas kayo. Oo, yan yung bawal sa baby ay. Tsaka malanggam mo talaga. Malanggam talaga yung higaan nyo. Ano ko na nga ho yan eh, yung nilagyan ho ng chok. Para hindi Oo. yung ilalim. Tsaka punasan mo lagi yung higaan nyo, ate. Dapat malinis, Malinis lagi. Oo. Kung pwede lang, alcohol yung ipupunas nyo para hindi gapangin ng langgam yung baby nyo. Ang dami nga ang kagat ng langgam. Nagba-vitamins na po yan? Hindi pa. Months old pa lang naman, Ayan. May dala ko dun, eto diaper. Binilan ko ng diaper si baby. Para, may susuotin. Buti nakaka-provide ka, kuya, ng mga diaper ni baby, Opo, mga ibang... nagkuha po ako dun sa pinapagtrabaho ko dun sa labas. Nagbabalik ka? Oo, Pinapabalik ka naman po. Kahapon nagtrabaho kasi wala pang pera eh. Kahapon? Grabe. Wala pa pong pera binigay. Oo, dapat pag may trabaho na ganyan, dapat on the spot na ibigay yung nyo, yung sahod nyo at kailangan nyo din po lalo sa inyo na may pamilya na. Lalo ngayon wala pong regular na trabaho talaga. Walang regular na trabaho, yun yung mahirap. Ate Marie Chris, kumusta naman po yung pakiramdam nyo? Okay naman. Wala na pong lumalabas sa inyo na dugo. Wala na po. Maganda yan. Nakapag-recover na konti yung katawan nyo. Oo, mga past na tulong namin sa inyo, nakatulong din po naman sa inyo. Okay. Nung nakaraan, nakita ko kayo sa sentro nung ginawa nyo po doon. Galing po kami sa Medicare. Kasi pinalo up check up po namin siya. Si baby. Bakit pina-check up nyo po? Pinapabalik po kami dun follow up. Okay. Para makita kung Saka po yung intindi ko po yung yan eh, birth certificate. birth certificate, nilakan nyo yung birth certificate nyo. Okay, maganda yan. Para hindi maging parang bugos yung anak mo, di ba, Ate Marie Chris? Siyempre, para naman, pag nag-aral, magiging okay. May mga documents, Oo. Kumusta naman po, kinontak ka na ng mga pamilya mo po doon sa, Paranaque? Hindi pa naman. Hindi pa. Wala silang kumusta man lang sa inyo. Wala. Okay. Sa kalagayan nyo ngayon na walang regular na trabaho, Kuya, anong pangalan mo po ulit? Junel po. Junel. Ano po yung mga kaya nyong gawin? Mga trabaho Kahit na... po, lahat po ng trabaho, pagkaya ko, pinapasukan ko. Ay, ganon? Sa pabahay, ganon, mga pagkakarpintero, pagle-labor, Ay, kaya... labor po, pero carpentero po hindi. Hindi nyo kaya. Labor lang po. Labor. Hayaan mo kung may pabahay na tayo dito sa looban, merong pabahay si Marcos ay kunin ka naming labor para may trabaho ka, di ba po? Pwede po. Maganda, oo. Para may maging trabaho ka. At syempre, pang tustos mo sa mga anak, sa anak mo. Kaya nga Sa mga anak mo tuloy, naging anak niya yung niya, girlfriend niya. Ayan, may balak naman po kayong magpakasal ni Ate Marie Chris? Opo, meron na bukas ho, hindi pa ngayon. Baka kuya, hindi pa ngayon kasi hindi ka pa handa. Hindi po, wala po kasing wala pong Okay. budget. Di ka pa nakapag-ipon, nag-iipon pa pang-ipon. lang. Kala ko naman ang isasagot mo ay hindi pa po ako handa. Pero may anak na. Kaya nga po.
May mga ganyan kasing kabataan mga kalingap na sinasabi nila na hindi pa sila handa. Pero nandyan na yun. Buntis na yung mga girlfriend, may ginawa ng kababalaghan. Pero yung pag-aaral ni Marie Chris, itutuloy nyo naman po. Itutuloy po. Palano ko na ho yun. Ano yung balak nyo next year? Next year? Paglaki ho ng bata, pag pwede nang umiwalay sa kanya. May mag-aalaga din po sa kanya. Papa ko po talaga. Papa ko lang okay. talaga. Oo. Pero kung malakas naman na yung bata, next year kung malakas din siya magbote o kung pagbotehin nyo, pwedeng next year si Marie Chris para hindi masayang yung panahon at oo, para matulungan din namin siya habang nandito pa kami. O sa pag-aaral ni Marie Chris, o mga kailangan niya sa school, allowance, malaking bagay na din yun na maitulong sa iyo lalo't wala kang trabaho, di ba? Pero hindi ko naman yun sinasabi na habang boy kang magkaroon ng ganyan na gawain na hindi masyadong sa trabaho, di ba po? Oo. Sabi din ng mga viewers natin na itry mo daw mamasukan yung parang maging regular ka. Wala po kasing dito eh. Oo. Sa baking... Kung may sariling yugan po kami dito, pwede. Wala sa baking ba kuya may may alam? Experience po. Oo. Sa tinapay po, yung nagmamasa. Hindi sa masa kasi machine yun ay. Kami may maliit na shop dyan sa bayan. Pwede naman yung pag-aralan pag May may experience ka sa arts, yung magdi-design ganun kasi cakes yun ay. Cakes po. Wala po akong experience pero pwede naman ng pag-aralan yun. Okay. Sige, pag-uusapan namin mag-asawa yun mga kalingap at kawawa naman yung pamilya nila kung ganito na wala siyang pang-araw-araw nakita, wala siyang ganito lang. Kung may trabaho siya ngayong araw, bukas wala. Parang ang hirap para sa mag-ina mo. Lalo kung yung mga emergency na pangangailangan, di ba? Hindi natin alam yan kasi may baby po kayo. Pero willing ka naman po kahit anong trabaho. Kahit ano pong trabaho, pinapasukan ko. Oo. Tsaka kung may tutulong din sa kanila mga kalingap para sa negosyo, pwede din po yun kahit mga street foods lang. Pwede po, di ba? Pwede po. Marunong ka ba kuya sa mga street foods? Marunong po, magluto po. Prito. Ihaw-ihaw. Malaki kuya yung kinikita ng ganun, kagaya nung tinutulungan din namin dati dito sa Alayaw. Ang laki ng kita niya sa buong araw. Alam mo kung magkano kinikita, nasa 500 to 800. Isang araw po yan. Isang araw lang yung kita niya na yun. Kaya sabi ko kung may tutulong sa pangnegosyo nyo, alam nyo mga kalingap, worth 3,000 pesos. Kompleto na po sila dun sa street foods na nila magiging negosyo. Yun ay magkasama pa sila, mag-asawa, hindi na nila kailangang magkahiwalay kasi magtrabaho yung isa. Dito na sila pwedeng kumita kasi may mga estudyante naman dyan sa malapit, di ba? Po yan dyan kasi Oo. estudyante. Oo. Tsaka ang advice ko lang kung gano'n na may mag-share sa atin ng blessing na gano'n na maging puhunan nyo, pahalagan nyo, paikutin nyo yung puhunan, yung maging tubo lang ang expense nyo araw, yung gamitin nyo araw-araw para sa mag-ina mo, sa baby mo. Kasi meron kami mga kalingap, meron ako mismo po, may na-experience ako, 1, 2, 3 beses kong binigyan ng puhunan, 0 at 0, pabalik-balik po silang naghihirap. At kahit sa pangkuryente, napuputulan po sila. Dahil yung binibigay namin na pangkuryente ay hindi nila binabayad. Ang hirap po nung ganun. Kaya yung mga ganong bagay ko, yun yung mga iwasan natin. Kung may mga ganyang natulong. Pero alam ko naman po na mababait kayo. Alam kong nyo yun, pahalagan nyo kung anong iabot namin na tulong sa inyo. Papalagan nyo namin. Papalagan nyo. Okay, salamat. Ayan, may video tayo. Pwede kang magsalita kung gusto mong magkaroon ng negosyo, munting negosyo. Parang ganon. Kaya mo po yung magbabalot, magbenta ng balot? Kahit ano po trabaho, pwede. Hindi ka nahihiya? Hindi po. Totoo. Oo, totoo. Kasi ako na mismo mag-provide ng pangbalot mo kung gusto mo. Kasi malaki din ng kitaan ng ganyan, yung magbenta ng balot. Oo. Ang i-provide mo na lang ay yung styro, yung lagayan ng ipo-provide natin yun. Mura lang yun. Tapos yung balot, kahit mag-start muna ng 3 tray. Lutuin mo yun araw-araw. Tapos kung yung pagbentan mo, yun yung ibili mo ulit. May dito, bilihan ng mga ganun. Meron din po. Wala.
Ay, hindi ko po alam kung meron. Okay. Sige, tanungin natin si Marie Chris kung agree dito sa ano natin, sa offer natin sa kanila mga kalingap. Marie Chris, agree ka ba doon sa sabi kong gusto niyang magkaroon ng munting negosyo para hindi yung ganyan na wala kayong kita, walang kita yung mister mo? Opo, mas maigi na rin po yun. Oo. Sa tingin mo, kaya naman ng mister mo yun? Kaya niya po yun. Oo. Kaya niya. Nandyan ka naman na susuporta sa kanya, ano? Oo. Yung mister mo ba, Marie Chris, matanong ko lang, may ano ba siya? May bisyo? Sigarilyo po, pero ngayon po, pa isa-isa na lang po. Minsan hindi na po. Hindi na. Ay, mababali yung anak mo. Ipahiga mo kung pwede. Ipahiga mo lang dito mo. Yan, ganyan lang. Hindi pa dapat yung pinapatay. O, hindi pa pwede yan. Mababali yung leeg niyan. Ayan. Maganda yun. Kung minsanan na niyang tanggalin para yung... Magkano yung stick ng sigarilyo? 10 piso. Yun, isave mo na lang yung 10 pesos, kuya, para dito sa baby nyo. 'Di ba? Kung pang araw-araw yun at meron tayong 7 days in a week, di 70 pesos din po yun para sa kanya. Eh di mas maganda, 'di ba po? Kesa yung maghanap buhay ka, ipupunta mo sa ano mo, sa bisyo mo. Ang hirap po nun. Okay lang naman po yun, yung ayun, kakargay ni Marcos. Oh. Yan, na-miss na niyang magkarga ng baby. Ganito lang dapat laging karapin. Yan na, baby. Oo, ganyan lang. Ganyan dapat. Pero yan mga kalingap, nung nanganak ako, hindi po yan marunong magkarga. Nurse po ang nagturo sa kanya. Kasi yung ulo ng bata nasa baba, tapos yung paa, ganito ang karga niya. Oh. Hindi marunong. Sa pag-aalagan, Komportable. Oh, komportable yung ganun. Oh. Ate Marie Chris, yung bang pagninegosyo din ay meron din minsan sa ano nyo, sa pag yung iniisip nyo din po magkaroon ng ganito, ganyan. Opo. Ano po yun yung mga... Kung ako lang po, matagal ko na pong na kahit street food lang po, kahit po mag-aral po ako, pagsabihin ko po yun, okay lang po yun. Yung kung nag-aaral ka tapos may kitahan kayo sa street foods, barbecue, ganun, gadahapon, ano? Grabe. Ganun talaga ang gustong mabuhay, marunong dumiskarte, ano? Oo. Dito ba sa tinitirhan nyo, komportable na kayo dito? Natulo pa rin po. Natulo. Tapos ang mahirap, kinakagat ng langgam yung anak nyo. Marami po talaga dyan. Araw-araw po namin inaano yan. Tapos araw-araw po, mayroon po langgam dyan. Yung ganong bagay ba, kuya, ay okay sa iyo? Good sa iyo? Yung, Opo, goods po. yung pagbebenta? Malaking bagay na po yun. Malaking tulong na po yun sa amin. O yung pagbebenta ng balot? Opo. Oo. Kasi mga kalingap, yung sahod naman natin sa YouTube, hindi naman po ganon kalaki. Kaya yung na-offer natin ng mga business sa ating mga tinutulungan ay hindi naman po yung ganon kalaki. Pero kung ano yung i-share natin sa kanya ay from God po lahat yun at sa pamamagitan ng panonood nyo po. Ayan. May dala ako, kukunin ko lang. Oo, para sa inyo. Blessing. I-ano ko lang itong ano nyo. Buksan natin para makita naman ng mga viewers yung mga sinishare natin. Ito po, from God at sa panonood nyo, sa pamamagitan ng panonood nyo po. Lahat ito kayo nakapag-share po tayo. At sana tuloy-tuloy lang yung panonood nyo po sa mga video natin, sa kahit kaninong vlog natin. Suportahan nyo para may pang-share po tayo sa kanila. Ito pang newborn ano. Ayan, ikod dry yan. Tapos kuya, lutuan mo si ate ng sopas. Ata, alam mo po to, maganda po to soup para sa iyo. Pwedeng lagyan ng gulay. Ayan. Lutuin mo po sa kanya. Ito, kape. Ayan. Ito oh, bihon. Ayan, asukal. Kung kailangan nyo ng asukal. Tapos cupcake. Ang merienda nyo din po. Ayan, munting blessing para di naman dito nagtatapos yung tulong natin sa kanila. Gada may may blessing sa atin. Share din natin sa kanila kahit po ang ginagawa po kasi namin ni Marcos,
kung may sponsor, for example, dito sa family na ito, kung may sobra dun sa may ano nila, nag-sponsor sa kanila, sinishare namin sa kabilang tinutulungan namin para po na lahat sila ay may blessing. Ayan. Maraming salamat po sa mga viewers, sponsors, lahat ng sponsors namin. Grabing nagpapasalamat po kami sa inyo. At sana matulungan natin sa sa negosyo para kila Kuya Ronel. Ronel? Jonel. Ayun, pasensya na. Lagi akong ayan. Anong masasabi mo, Kuya, sa blessings natin na Maraming salamat po sa blessing na binigay niyo sa amin. Malaking tulong na po ito para sa amin. Si ate, tanungin natin. Ito nga lang nag-iiyak si baby. Ano masasabi niyo po? Okay lang yan, baby. Kargahin ko nga ito. Dito na, bebe. Anak. Anak, iuwi na kita, anak. Saan? Tana. Ano yung masasabi mo, ate, sa pagpunta namin lagi dito, pag-share sa inyo ng blessing, syempre, pag-share ng magagandang advice, syempre, mas ahead pa din kami sa inyo, di ba? Mga bata pa kayo. Ilang taon ka na ulit? 15 pa lang. Nagpapasalamat po ako kasi natuntun niyo po kami dito. Nabigyan niyo po kami ng mga pangangailangan namin. Maraming salamat po talaga. Oo. At sa sahod, makuha natin yung kita natin sa mga video nyo. Bibilan ko kayo ng isang sakong bigas at groceries ulit, para makatulong sa inyo. Tasahan ko din na sana magkaroon din ng regular na trabaho ni Mr. mo para maging mapaayos kayong mag-ina, Oo, sige. Dito muna yung ating vlog at kunin mo na si baby. May pupuntahan pa kami. Ayan. Ingatan mo lagi yung likod. Ingatan mo yung pagkarga at hindi basta-basta ang may pilay na bata, Sige. Salamat. Salamat, Marie Chris. Salamat, ha? Salamat po. Salamat. Salamat. Okay. Thank you, Rans. Ayan, mga kalingap. Tapos na yung pagkumusta natin, pag-share ng blessings kila Marie Chris. At sana, suportahan nyo po yung ating gagawing magandang bagay para sa kanila, pagbigay ng munting negosyo. At sana makatulong sa kanila, lalo walang trabaho yung lalaki, mga kalingap. At yung si Ate Marie Chris ay nagbabantay naman po sa kanyang baby. At thank you so much. Support nyo po lahat ng video natin. Panoorin nyo po kung sino man yung mga binablog natin para marami po tayong maipaabot sa kanila. Maraming salamat sa ating supporters, viewers. Ayan. At lalong-lalo na mga sponsors na nagpapaabot sa atin. Abangan nyo yung ribbon cutting sa bahay ni Rose. At malaking blessing din po ang i-turnover natin sa kanila. At syempre, abangan natin yung magiging negosyo nila, anak buhay sa pang-araw-araw. Mag-ingat kayo palagi. God bless.